Isang umaga ay may pupuntahan kami ni Kuya Dug. Siyempre kasama na naman namin yung pinsan namin na galing abroad. Dahil sa lahat ng galaan kami yung kasama niya. Sobrang dami na nga namin napupuntahan. Dahil nga sa kanya kung saan kami nakakarating. Dahil yung ibang lugar first time lang namin napupuntahan. Dahil dyan road trip na naman ang Team Dugyo. Kaya sa susunod na gala namin kasama na si Skincare at Ichang Bunggan. Siyempre kasama na rin si Boy Machunurin. More the merrier. Ngayong araw nga pala ang pupuntahan namin ay Santo Tomas, Batangas. Pupuntahan pala namin yung sikat na si Padre Pio. Habang bumabiyahe nga kami napansin ko dito yung mga bundok. Sobrang namangha nga kami dito ni Kuya Dug. Dahil sobrang lapit na namin sa mga bundok. Maya-maya nga lang nakarating na kami dito sa Santo Tomas. Kaya sobrang excited na namin dito ni Kuya Dug. At habang bumabiyahe nga kami, nag-stop over muna kami. Nakaramdam na kasi kami ng gutom. Kaya dito muna kami kumain sa Rose and Grace. Nakita kasi namin dito na may special bulalo. Saktong-saktong to sa malamig na panahon. Pagpasok nga namin ay nagulat kami. Akala namin bulalo lang yung ulam dito. Sobrang dami pala na pagpipilian. Halos yata lahat ng ulam ay nandito na. Nahihirapan na nga kami dito mamili ni Kuya Dug kung ano ba yung uulamin namin. Halos kasi lahat ay masarap. Yee! Nakapili na nga kami ng aming kakainin. Kaya tamang waiting lang sa mga order namin. Sigurado naman ako na masarap yung kakainin namin. Dumating na nga yung order namin na laing. Sobrang dami pala ng servings nila dito. Grabe. At syempre hindi na yun namin dito na bulalo. Sabaw pa lang talaga ng bulalo ay busog ka na. Sobrang nakakapaglaway na talaga. Order din pala kami dito ng lechong paksiw. Sobrang sarap nga ng lechong paksiw na yan. Ay, sakto lang yung asim at tamis. Kaya tara, food trip na naman ang Team Dugyo. By the way, salamat nga pala sa sponsor namin. Maraming salamat pala sa pagkain nyo. At syempre sa mga pinsan ko sa Italy. At salamat din pala kay Ate Raquel at Kuya Rap na lagi kami sinasama sa mga gala. After nga pala namin kumain, ay nandito na nga kami sa Padre Pio. Sobrang tahimik nga ng mga araw na to. Timingan kasi namin na hindi matao. Pero tuwing weekends daw ay dinadayo ito. Masok nga pala kami dito sa Jubilee of the Mercy para magdasal tayo at magbawas ng ating mga kasalanan. Dahil daw pagpapasok mo dito ay makakatanggap ka ng blessing. At team kami na nagdadasal ni Kuya Dug. Papasalamat nga pala ako sa lahat ng blessing. After nga pala namin magdasal, pumasok nga pala kami sa Sanctuary of Relics of Padre Pio. Nandito daw kasi sa loob lahat ng ginamit ni Padre Pio. At pala dito ay makikita nyo yung mga personal na gamit niya. Pati itong kapiraso na tela. Sobrang sagrado pala ng mga gamit ni Padre Pio. Sobrang na-amaze nga ako sa mga nakikita ko. Nakita ko rin pala yung pianeta ni Padre Pio. Sobrang iniingatan pala talaga lahat ng ito. Dito nakita ko rin na nakahimlay si Padre Pio. Ito nga pala yung unang beses na nakita ko siya. Hindi talaga ako makapaniwala sa mga nakikita ko. At dito nakita ko yung painting. Ganito pala yung itsura ni Padre Pio nung nabubuhay. Kaya hinawakan ko nga. Nagbabaka sakali ako na i-bless ako ni Padre Pio. Pagkalabas nga namin, ito naman yung pinuntahan namin. Dito pala nakalagay yung prayer of the petition. Sa baba nga makikita nyo yung prayer. Ito yung unang beses ko na makakita na golden cross. Sa siguro to sa mga ginamit ni Padre Pio. Nakita ko rin pala yung rebulto dito ni Padre Pio. May hawak na bulaklak at nakatingin siya sa taas. Nakita ko nga dito kung ano yung nasa taas. Naandun pala si Papa Jesus. Kaya napa-amen ako nung nakita ko to. Pumunta nga ako dito sa Fountain of Hope. Dito daw ay pwede ka daw mag-wish. Lahat daw ng kahilingan mo ay matutupad. Basta samahan mo ng tiwala. At syempre, para naman pala tayo sa Diyos. God knows everything. Pumunta rin pala kami dito sa Holy Water Sanctuary. Ito kasi pwede kang kumuha ng holy water. Pagpasok nga namin dito, ito yung nakita namin. Nakaramdam nga ako dito ng peace of mind. Parang nawala nga yung sakit na mga iniinda ko. Hindi ko nga alam kung bakit. Dito nga hinugasan ko yung kamay ko. Sabi daw kasi nila dito, pag ginamit mo daw yung tubig na to, daw na mararamdaman mo sakit ay mawawala. Dahil daw may basbas yung tubig. Kaya hinilamos ko na lang siya. Kita ko kasi sa iba na ganito yung ginagawa. Feeling blessed talaga ako ng mga araw na yan. Bago nga pala kayo maway, dumaan muna kami dito sa Chapel of Lights para magtirik ng kandila. Siyempre para magpasalamat sa araw na to. Kaya hanggang dito na lang yung kwento ko. Bye bye!